Miss Victoria, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam kung gaano katindi yung sakit na ginawa niya sa akin. Gaano ba kahirap magpatawad? Mahirap talaga. Lalo na kung matindi yung sakit na dinulot nito. Depende pa sa lalim, depende pa sa bigat. Mahirap talaga eh. Hindi talaga natin kaya kung sa sarili lang natin. Pero ang Lord kasi ay, kung titingnan natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, na diba dapat tayo yung nakapako sa krus, pero hindi pa tayo humihingi ng tawad sa Kanya, pinatawad niya na tayo. Magkaiba kasi yung nagpatawad ka at iba yung para makuha mo yung justice. For example, gumawa sa akin ng hindi maganda na nauwi sa legal na pamamaraan, na naging dahilan po yun para ma-depress ako. Napatawad ko po siya eh. Napatawad ko po. Alam ko sa sarili ko na napatawad ko. Kasi, bakit? Kasi tuwing maghihiring po kami, kaya ko humarap sa kanya, kaya ko makipag-usap sa kanya. Hinahatid ko pa siya dun sa sakayan nila. Pinatawad ko siya, alam ng Lord yung nasa puso ko. Pero gusto kong kunin yung justice. Gusto kong batas yung gumawa ng way para magbayad yung tao dun sa ginawa niyang kasalanan. For example na lang, sobra akong na-amaze sa puso ni Miss Cherry Pie Picache. Imagine, yung taong kumuha, yun sabi niya, na nakapanood ko sa video na, kinuha mo yung buhay ng mama ko. Diba? Ang sakit nun. Pinatay niya yung nanay ni Cherry Pie Picache. Pero pinuntahan niya sa kulungan. At nirelease niya yung forgiveness. Nagigets niyo po yun? Na nagpatawad si Cherry Pie. Pero yung justice, gusto niya pa rin makuha. So, iba't ibang sitwasyon po. Sa akin, may ganun po akong kaso na pinatawad ko yung gumawa sa akin ng mali. Kasi naiintindihan ko rin po sila. Dumadaan po kami sa proseso para makuha ko po yung justice. Kasi until now, ako pa rin po yung hinahabol ng sistema. Kumbaga, syempre, may mga bagay na kailangan ko ring panagutan dahil sa ginawa nila, ako po yung naipit sa sitwasyon. So, ganun po yung ibig kong sabihin. So, mahirap pagpatawad, pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, ang tinitingnan ko na lang kung paano ako pinatawad ng Panginoon, kung paano niya ako minahal. And kung sasabihin kong Kristiyano ako, tapos naglilingkod ako sa Panginoon, tapos meron akong galit sa puso ko. Sabi sa Bible, kung lalapit ka sa ating Panginoon at meron kang galit sa puso mo, kung mag-o-offer ka sa Kanya, iwanan mo yung dala mo na yun, bumalik ka dun sa tao na may galit ka. Hindi na question dito kung sino may kasalanan, kung siya or ikaw, kaya ka nagkaroon ng galit na unforgiveness sa puso mo. Ang point dito, ayaw ng Panginoon na nagtatanim tayo ng galit. Unang-una, ikaw ang maapektuhan tayo ang maapektuhan kapag puno tayo ng galit sa puso natin. And pwede nyo sabihin na, Miss Victoria, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam kung gaano katindi yung sakit na ginawa niya sa akin. Wala kang alam, wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Oo, alam ko. No, hindi ko alam yung sitwasyon mo, hindi ko alam yung pinagdadaanan mo. Hindi mo pa rin alam ang lahat-lahat na nangyayari sa akin. Kaya ako nasasabi to. Mahirap magpatawad. Lalo na kapag yung gumawa sa'yo ng kasalanan ay walang pagsisisi, na parang pinaninindigan niya pa yung ginawa niyang mali, isisisi niya pa sa iba. Mas pipiliin ko na lang yung peace kaysa dun sa iisipin ko lagi yung ginawa niya sa akin. Maganda naman po doon, alam ni Lord lahat yun. Baga, lahat ng sakit na dinadanas natin, lahat ng pagtitiis, lahat ng sakripisyo natin, dahil sa epekto ng mga taong gumawa sa atin ng masama, alam naman po ng ating Panginoon yun. Ayun lang po, maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye guys. God bless.